Kabanata 5691. Isang monghe sa likod ni Stefan ang nagpapakita ng masamang intensyon sa kanyang mga mata. Halos tumigil ang paghinga ni Stefan sa sandaling iyon. Ang mga ginawa ni Harvey ay hindi naiiba sa pagpatay sa kanya. Para sa kapakanan ng lahat ng mga sekta, walang dapat mangyari sa alamat na Nine-Eyed Beads. Kung hindi, kahit ang Inner Temple ay hindi makapagbibigay sa kanya ng paliwanag, lalo na si Stefan. Hindi lang ang Evermore, kahit ang mga sekta dito ay alam na ang walang hanggang buhay ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng siyam na kwintas. Ang One-Eyed Bead ay nakatago sa loob ng mahabang panahon. Ngayon na lumitaw ito, may posibilidad na masaksihan ang alamat. At gayunpaman, ang One-Eyed Bead ay malapit ng masira dahil sa kawalang ingat ni Harvey. Kung mangyari iyon, hindi magdadalawang isip ang Inner Temple na patayin si Stefan. Ang mga alamat ay magtatapos dito, lahat, nakangiti si Harvey. Walang sino man ang makakapagmasid sa lahat ng Nine-Eyed Bead sa lugar na ito. Gustong-gusto ng mga tao ang mga trahedya, mas lalong diniinan ni Harvey ang kanyang mga hinlalaki. Lahat ay nagulat, hindi na rin kayang tiisin ni Arya ang nakikita. Swoosh! Automatikong sumugod si Stefan, hinawakan ang kamay ni Harvey. Hindi mo magagawa yan. Natigil ang kamay ni Harvey. Lahat ay tila naguguluhan. Walang umaasang ang kwintas ay magiging napakahalaga kay Stefan at sa Inner Temple. Ngumiti si Harvey kay Stefan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Akin ito, kaya pwede ko itong basagin kung gusto ko. Ano ang kinalaman mo dito? Kinagat ni Stefan ang kanyang mga ngipin. Hindi ka dapat basta-basta tumatawid sa linya, Harvey. Bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, hindi mo na mababayaran ang presyo. Bakit ka nag-aalala? Tumama ang daliri ni Harvey sa mukha ni Stefan habang nakatingin ng malamig. Ano ang kinalaman mo dito? Pwede kong panatilihing buo ang kwintas. Pero kailangan kong makita ang tunay na paghingi mo ng tawad. Sumumpa sa pangalan ng iyong sekta. Kung maglalagay ka man lang ng isang daliri sa aking mga kaibigan, kung gayon ikaw ay isang duwag. Ang iyong mga salita ay maaaring walang halaga. Pero gusto kong makita ang itsura ng iyong mukha kapag wala kang magawa sa akin. Humingi ng tawad. Sumumpa sa pangalan ng kanyang sekta. Lahat ay nagkagulo. Lubos na napigilan ni Harvey ang mga salita ni Stefan. Para sa mga konsul tulad ni Stefan, ang mga pangako ang pinakamahalagang bagay. Kahit ang mga sekta ay nagpapahalaga sa kanilang mga pangako. Kung sumumpa si Stefan sa harap ng buong karamihan, hindi na niya magagawang lumaban kay Harvey sa buong buhay niya. Isa lang itong kwintas, Mr. Stefan. Hayaan mo na siyang basagin. Lumapit si Miley, na sinusubukang dinide-escalate ang mga bagay. Kanya naman yan. Wala tayong pakialam. Natural, ayaw niya na kumilos si Harvey na parang siya ang hari ng lahat. Sino ba siya sa tingin niya? Sa tingin niya ba pwede niyang laruin ang isang konsul na parang laruan? Lubos niyang nagkamali sa buong sitwasyon sa mismong sandaling iyon. Ngumiti si Harvey. Nagbago na ang mga kondisyon. Kailangan kang lumuhad ngayon. Natigilan si Miley nang marinig ang mga salita ni Harvey. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Gusto mong lumuhad siya. Kahit na ikaw ay nasa ilalim ng lupa, hindi kailanman luluhod si Mr. Stefan. Sino sa tingin mo siya? Tanging Diyos lang ang makakapag-utos sa kanya na gawin ang ganoon. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin bago ka magsalita ng ganyan. Tumawa si Harvey. Well now, kailangan mong magmakaawa. Ang mga mata ni Miley ay nagyayelo. Magdurusa ka ng isang kakila-kilabot na kamatayan sa pakikipag-usap sa kanya ng ganyan. Sasabihin ko sa iyo, ikaw, sampal. Bago pa man natapos magsalita si Miley, sinampal na siya ni Stefan sa lupa. Manahimik ka ngayon, Mr. Stefan. Bakit? Tinakpan ni Miley ang kanyang mukha, at puno ng kawalang paniwala. Hindi niya akalain na matatapos siya ng ganito matapos magsalita para kay Stefan. Sampal, muli niyang hinampas ang kanyang palad, ipinalipad si Miley. Wala na siyang pakialam sa pagpipigil sa puntong ito.
Matapos sipain si Miley sa mukha ng ilang beses, malamig siyang nagsalita. Kung patuloy kang magdadaldal, papatayin kita mismo. Dahil sa kanya, kailangan niyang magmakaawa kay Harvey bilang paghingi ng tawad. Nakakahiya lang ito para sa kanya. Tinakpan ni Miley ang kanyang mukha, nalilito at nagtatampo. Hindi na siya maglakas loob na magsalita pa. Lahat ay nagulat nang makita nila ito. Walang nag-isip na si Stefan ay mapipigilan ng ganito dahil lang sa isang kwintas. Hindi lang laruan ni Stefan si Miley. Ang dalawa ay kumakatawan sa pagkakaibigan sa pagitan ng 4 na dakilang tribo. Ang ginawa ni Stefan ay lampas sa inaasahan ng lahat. Sige, Harvey. Hinarap ni Stefan si Harvey habang nakatingin ng malamig. Talo ako. Inaamin kong natalo ako. Pero tiyak na magkikita ulit tayo sa lalong madaling panahon. Sana ay magkaroon ka ng kapayapaan sa labas pagkatapos nito. Mabilis na inihulog ni Stefan ang kanyang mga tuhod sa lupa, at nagsimulang magmakaawa sa harap ni Harvey. Pasensya na, Sir York. Ano? Lahat ay lubos na nagulat nang makita ito. Maraming mayayamang babae ang hindi mapigil ang sampalan ang kanilang mga mukha para matiyak na hindi sila nananaginip. Hindi ka panipaniwala. Ito ay talagang pambihira. Ang isang kwintas ay may ganitong kapangyarihan. Ang isang konsol ay madaling aamin ng pagkatalo dahil dito. Ang mga inaasahan ng lahat ay lubos na nabasag. Napagtanto nila na ang Nine-Eyed Beads ay talagang pambihira. Kung hindi sana ginawa ni Stefan ang ganito. Pumikit si Harvey, at humanga siya kay Stefan sa pagsuko ng kailangan niya. Dahil siya ay ganoon kalupit kahit sa kanyang sarili, tiyak na hindi lang siya isang baliw at mapagmataas na tao gaya ng nakikita sa mata. Pagkatapos ng lahat, kahit ang isang nangungunang batang master na may kalkuladong isip tulad ni Blaine ay hindi makatiis sa ganitong kahihiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, itinago ni Harvey ang One-Eyed Bead. Nararamdaman ko na ang kanyang katapatan ngayon. Dahil akin ang kwintas, natural na aalagaan ko ito ng mabuti. Gayunpaman, narinig kong magkakaroon ng seremonya para sa Inner Temple hindi magtatagal pagkatapos nito. Marahil ay ibibigay ko ito kapag nangyari iyon. Sana ay tretuhin mo ako ng maayos pagdating ng panahong iyon, Mr. Stefan. Pagkatapos ay tumalikod si Harvey at umalis. Lahat ay natahimik. Saan ba siya nanggaling? Nakakatakot siya. Nagawa niyang pahirapan ang isang tulad ni Stefan. Dahan-daang tumayo si Stefan bago tumitig kay Harvey. Walang nakakaalam kung ano ang nararamdaman niya. Gayunpaman, malinaw na nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Ihahagis niya sana ang kanyang mga kamao kung hindi niya pinigilan ang sarili. Natural lang na magalit siya ng ganito. Kailangan niyang makuha ang One-Eyed Bead para sa Inner Temple. Hindi lang ito magiging isang magandang kwento, makakataas din siya ng ranggo sa Inner Temple. Ang kanyang posisyon ay ganap na mapapatatag. Ang paglitaw ni Harvey ay hindi lamang nag-ulo ang kanyang mga plano, kundi napahiya rin siya. Malamang na siya ang pinaka-nakakatawang tao sa labas ng lungsod. Kasalanan ko lahat ito, Mr. Stefan. Ginawa kong magdusa ka ng ganito. Tinakpan ni Miley ang kanyang mukha, pagkatapos ay tumayo sa tabi ni Stefan. Pero huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung walang magsasalita tungkol dito. Papatayin ko ang buong pamilya nila kung gagawin nila iyon. Tumingin si Miley sa paligid niya ng malamig at walang awa, kaya't kusang loob na nanginig ang lahat. Sino ang maglakas loob na lumaban kay Miley sa mismong sandaling ito? Bukod pa rito, sinusuportahan siya ng isang konsul kasama ang Inner Temple. Tatapusin na natin ang mga bagay dito sa ngayon, malamig na sabi ni Stefan. Alamin kung sino si Harvey. Dahil alam niya ang tungkol sa seremonya, at nagpaplano siyang makipaglaban para sa One-Eyed Bead. Ibig sabihin ay alam niya kung ano ang mangyayari doon. Hindi tayo dapat magkamali doon. Isa pang bagay, kapag nangyari iyon, magpadala rin ng imbitasyon kay Harvey. Natigilan si Miley, na nagpapakita ng lubos na kawalang paniwala. Hindi ko maintindihan, Mr. Stefan. Ang seremonya ay isang mahalagang kaganapan. Ilang kilalang tao lang sa labas ng lungsod ang makakadalo. Hindi lang kanya napahiya, kundi pinukaw din niya ang Inner Temple.
Bakit mo? Kung gusto mong kumuha ng isang bagay, dapat kang magbigay muna ng isang bagay. Matagal ka nang kasama dito, paano mo hindi maintindihan ang isang simpleng bagay na ito? Sabi ni Stefan. Tumango si Miley. Naiintindihan ko na ngayon. Napakaganda ng plano mo. Magpapadala ako ng isang tao para imbestigahan ang lalaking iyon. Tungkol naman sa iyong kahihiyan, sisiguraduhin kong babayaran niya ng 100 beses. Parang mas kalmado si Stefan nang marinig ang mga salitang iyon. Tumingin siya sa paligid niya bago iwinagayway ang kanyang kamay na nalulumbay. Tahimik na natapos ang auction. Ang nangyari sa ikatlong palapag ay hindi na kailanman maihahayag. Alam ng lahat na ang mga banta ni Miley ay hindi lang mga walang laman na salita. Kung may magsasalita tungkol sa nangyari, tiyak na malalaman ng walang awang babae ang lahat bago niya patayin ang taong iyon kasama ang buong pamilya nila. Natural, hindi gaanong maraming tao ang magsasalita tungkol kay Harvey. Gayunpaman, ang kanyang pangalan ay may uukit sa puso ng bawat tao sa itaas na bilog ng panlipunan sa labas ng lungsod. Hindi nila kayang labanan ang isang tulad ni Stefan, ngunit hindi rin sila maglakas loob na hamanin si Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong naglakas loob na magpaluhod kay Stefan ay natural na mga pambihirang tao rin. Pagkatapos pumunta sa paradahan, nag-atubili si Arya ng matagal bago sa wakas nagsalita. Ang pakikipaglaban kay Mr. Stefan ay maaaring isang masamang ideya, Sir York. Ano, ganoon ba siya kahanga-hanga? Wala sa isip ni Harvey na alamin ang pagkakakilanlan ni Stefan sa una. Ayaw niya ang paraan ng pagkilos ni Stefan, ngunit nagpasya siyang kalimutan siya matapos matuto ng aral si Stefan. Pagkatapos ng lahat, ang isang maliit na isda tulad ni Stefan ay hindi karapat-dapat na maalala. May isang bagay na hindi mo alam, Sir York. Sinasabi nila na si Stefan ay isang ulila, isang batang lobo na kinuha ng Inner Temple. Isang batang lobo, natigilan si Harvey. Tama, narinig kong pinalaki siya sa parang ng isang kawan ng mga lobo hanggang sa siya ay 3 taong gulang. Hanggang sa makilala niya ang Great Wall. Tinuring ng Great Wall si Stefan na parang anak niya, at tinuruan pa niya si Stefan ng lahat ng alam niya. Siya rin ay isang Diyos ng digmaan. Iyon ang dahilan kung bakit ang pakikipaglaban kay Stefan ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa kanya. Batang lobo, Great Wall, kagiliw-giliw, tumawa si Harvey. Paano sa tingin mo maghihiganti si Stefan? Magmamakaawa ba siya sa Great Wall para patayin ako? Dadalhin ba niya ang kanyang sarili para harapin ako? Hindi alam ni Arya kung paano sisigot pagkatapos marinig ang mga casual na salita ni Harvey. Ligtas na sabihin, siya ay isang napakamatapang na tao. Kusang loob na manginig ang lahat sa labas ng lungsod pagkatapos marinig ang pangalan ng Great Wall. Si Harvey lang ang nasa sabik. Talaga bang gusto niyang labanan ang Great Wall? Sa totoo lang, interesado talaga si Harvey. Sinasabi ng mga alamat na ang mga taong tulad ng Great Wall ay palaging nagtatago sa kanilang sarili, nagsasanay ng paraan upang pag-isahin ang tao at kalikasan. Kung mayroong talagang ganoong paraan, ang mga tao sa mga sekta ay natural na magkakaroon ng malinaw na kalamangan. Ang tinatawag na walang hanggang buhay ay tila malalim na nauugnay sa paraan upang pag-isahin ang tao at kalikasan. Ang eyed beads, at ang paraan upang pag-isahin ang tao at kalikasan. Bulong ni Harvey sa kanyang sarili, habang nagsimulang laruin ang one-eyed bead. Hindi pa rin niya masabi kung ano ang espesyal dito. Naging walang salita si Arya nang makita niya si Harvey na naglalaro ng kwintas. Magalang niyang pinasakay si Harvey sa isang Maybach at itinaas ang salamin sa privacy, pagkatapos ay sinenyasan ang driver na magmaneho. Kabanata 5695. Pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay umalis ang sasakyan mula sa tore at nakarating sa highway. Hindi mahalaga kung natatakot ka o hindi, Harvey, sabi ni Arya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakatalaga ka na para labanan si Stefan. Walang pagkakataon para kayo dalawa na magkasundo muli. Puno ng kawalang paniwala si Arya. Nakita niyang nagawa ni Harvey na mapaluhod si Stefan sa harap niya, ngunit parang panaginip pa rin ito.
O sa halip, hindi gaanong madalas na magdusa ang tatlong dakilang templo, dahil ang kanilang katayuan ay masyadong makapangyarihan, lalo na ang isang konsol. Iniisip ni Arya kung paano niya iuulat ang sitwasyon kay Lennon. Gusto niyang lumayo ang mga Surrey kay Harvey sa ngayon. Siya ay isang malakas na tao, ngunit siya ay masyadong mapanganib. Ang kanyang mga aksyon ay hindi rin tugma sa pamilya. Kalmado na tumingin si Harvey sa mga sasakyan sa labas ng bintana. Walang nakakaalam kung nakikita niya si Arya o hindi. Talaga bang sa tingin mo na kung wala ang nangyari? Lahat ay matatapos ng maayos, Miss Arya. Masyado kang wala sa sarili. Natigilan si Arya. Ano ang ibig mong sabihin? Sa sandaling naayos ko ang problema ng iyong lolo, nakaharap na ako sa Inner Temple. Hindi ko alam kung ano ang gusto nila, ngunit may pakiramdam ako na nagpaplano silang lunukan ang buong pamilya Surrey. Batay sa mga aksyon ni Miley o sa mungkahi ni Aryan na paralisahin si Mr. Lennon. At ang katotohanan na si Stefan ay dumiretso sa iyo. Talaga bang sa tingin mo nalalaban ang iyong pamilya sa Inner Temple? Kahit na nagawa talagang samantalahin ka ni Stefan, marahil ay gagawin ka ng iyong pamilya na regalo para sa kanya. Hindi mahalaga kung mahal ka ni Mr. Lennon o hindi. Pagdating sa mga interes ng mayayamang pamilya, maraming bagay ang maaaring isakripisyo. Dapat mong malaman iyon ng higit pa sa akin. Iniisip mo ang mga paraan upang lumayo sa akin. Ngunit ang iyong pamilya ay mas malapit sa kamatayan o alinman. Naniniwala ka ba sa akin? Titig na titig si Harvey kay Arya. Nanginginig si Arya. Hindi niya akalain na makikita siya ni Harvey ng ganito. Para sa kanya, hindi siya naiiba sa isang hubad na sanggol. Mas mahalaga, ang kanyang mga haka-haka ay makatwiran din. Ang kanyang mga kalmadong salita ay nagawang ipakita ang buong katotohanan. Dahil hinahangaan ni Lennon si Arya, normal lang na hindi siya tanga sa simula pa lang. Kaya batay sa sinabi mo sabi niya, matapos mabawi ang kanyang pagkakalmado. Ano ang gusto ng Inner Temple sa pamilya? Ngumiti si Harvey. Hindi ko kilala ang iyong pamilya, kaya wala akong ideya kung ano ang target nila. Batay sa mga aksyon ni Stefan, marahil ang iyong pamilya ay may isa sa mga eyed beads. Mahinang ngumiti si Harvey. Nanginginig si Arya, pero hindi tama ang tunog niyan. Narinig kong maraming taon na ang nakalipas, ang 4 na dakilang tribo at ang 2 pamilya ng Wolven tribe ay may tig-isa. Ang 3 dakilang templo rin. Lahat ng 9-eyed bead ay nahati sa iba't ibang puwersa sa labas ng lungsod. Ngunit habang lumipas ang panahon, ang mga alamat ay naging hindi totoo. Halimbawa, saan mo ba nakuha ang kwintas kung totoo yun? Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang totoo o hindi? Pero, ang Inner Temple ay may dahilan para targetan ang pamilya Surrey. Alam ng iyong lolo kung bakit. Isa pang bagay, ang 3 dakilang templo ay nasanay na sa pagiging mataas at makapangyarihan pagkatapos ng napakaraming taon. Wala na silang respeto sa labas ng mundo. Batay sa mga aksyon ni Stefan, wala na rin silang ilalim na linya. Sabihin sa iyong lolo na maghanda. Ang labas ng lungsod ay malapit ng magkagulo. Matapos makita ang madilim na ulap sa labas ng bintana, tumawa si Harvey. Malapit nang magkaroon ng bagyo, pagkatapos ng lahat. Tumango si Arya. Huwag kang mag-alala, Sir York. Sasabihin ko sa aking lolo ang lahat ng sinabi mo. Marahil ay kakailanganin namin ang iyong patnubay mamaya. Nagningning ang mga mata ni Harvey. Huwag kang mag-alala, may sariling mga layunin din ako sa pagpunta rito. Ang pagtulong sa iyo ay makikinabang din sa akin. Ang mga sasakyan sa unahan ay unti-unting bumagal hanggang sa halos hindi na sila gumagalaw. Ang driver ay walang iba kundi si Wildcat mismo. Mapagpakumbabang ibinaba niya ang salamin sa privacy bago nagsalita. Natatakot akong hindi na tayo makakatakbo ng bilis pa, Sir York. Ang pulis ay nagsasagawa ng pansamantalang inspeksyon. Sumulyap si Harvey, at nakita ang ilang tao na nakasuot ng uniforme na gumagawa ng kanilang trabaho. Kagiliw-giliw, ang kakayahan ni Mr. Stefan ay talagang malaki. Siyempre, hindi mahalaga kung gaano kagalit si Stefan. Hindi kanya gagawin ngayon.
Pagkatapos ng lahat, masyadong maraming atensyon ang makukuha niya kung gagawin niya iyon. Kalmado si Harvey. May iba pa siyang hindi sinabi. Kahit gaano kay Aman at makapangyarihan si Stefan. Ito ang teritoryo ng Inner Temple. Maraming paraan si Stefan para harapin si Harvey hanggat naglalaro siya sa loob ng mga patakaran. Pero kung plano niyang hawakan si Arya, kailangan niyang humingi ng suporta mula sa mga kilalang tao na may makapangyarihang puwersa. Kung gagawin niya iyon, makikita siyang desperado. Ang mga kilalang tao na ito ay maaaring hindi madaling magpahiram ng kanilang mga puwersa. Ilang sandali namulat ni Arya ang sitwasyon. Gusto mo bang umalis muna? Kahit na sinusubukan nilang natigilan si Harvey, at hindi niya akalain na ang ika-4 na babae ng pamilya Surrey ay magiging ganito kabobo minsan. Ayos lang. Kung hindi ko kayang harapin ang isang maliit na sitwasyon na ito, sabi niya, tinapik ang balikat ni Arya. Maraming beses na akong namatay. Kinagat ni Arya ang kanyang labi nang hindi nagsasalita. Nagpadala na siya ng text kay Lennon, ngunit ang tirahan ng pamilya Surrey ay milya-milya pa ang layo. Kahit na agad na magpadala ng mga tao ang kanyang lolo dito. Makakarating ba sila sa oras? Habang nagsisimula ng magpanik si Arya, lumapit ang mga inspector na nakasuot ng uniforme, pinara ang sasakyan para huminto. Nagsimula silang tumingin sa paligid ng sasakyan. Tumawa si Harvey. Talagang kahanga-hanga si Stefan. Tama ako tungkol sa kanya, pagkatapos ng lahat. Wala nang imposible para sa isang taong tulad niya. Sinusubukan niyang patayin tayo dito. Natigilan si Arya. Ano ang gagawin nila? Gagamit ba sila ng mga baril? Umiling si Harvey. Hindi iyon. Mayroon bang omnidirectional dashcam ang sasakyang ito na may function sa pag-record? Meron po, sabi ni Wildcat. Pwede ring i-upload din ito sa telepono. Kahanga-hangang sasakyan ito ay maluho. I-on mo at ipadala ang footage sa aking telepono, utos ni Harvey. Tumango si Wildcat, at mabilis na ginawa ang sinabi ni Harvey. Nag-isip si Arya tungkol sa sitwasyon, puno ng pagkagulat. Nahulaan na niya kung ano ang plano ni Stefan, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kalupit. Mga 1 minuto pagkatapos, nang matapos ni Harvey ang pag-aayos ng mga bagay, lumapit ang isang inspector na may mahigpit na ekspresyon. Inabot niya ang kanyang kamay para kumatok sa bintana ng sasakyan. Alam niya kung kanino ang sasakyan na ito, at hindi siya maglakas loob na kumilos ng masyadong pabaya. Binaba ni Harvey ang bintana, at ngumiti. May problema ba, Inspector? Kung nag-iimbestiga ka, natatakot akong kailangan kong makita ang iyong ID muna. Pagkatapos ng lahat, ang kaligtasan ay palaging mahalaga. Parang hindi masaya ang inspector, at akmang papalabasin na niya si Harvey sa sasakyan, ngunit natauhan siya. Wala siyang nagawa kundi ibigay ang kanyang ID kay Harvey. May bahid ng paghamak ang mga mata ni Harvey. Hawak ng kanyang mga daliri ang ibabang sulok ng ID. Isang malagkit na pakiramdam ang naramdaman, na kinumpirma ang kanyang haka-haka. Sinusubukan ng inspector na makuha ang kanyang mga fingerprint. Matapos maramdaman na hinawakan ni Harvey ang ID, umatras ng ilang hakbang ang inspector. Hinugot niya ang kanyang baril at itinutok ito sa ulo ni Harvey. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay, hudyat sa ibang mga inspector na lumapit. Narinig ang malakas na pag-click habang tinatanggal ng mga inspector ang mga safety lock ng kanilang mga baril, mukhang galit na galit. Ano ang ginagawa mo? Nagpakita ng inosenteng ekspresyon si Harvey. Tiningnan ko lang ang iyong ID. Hindi na kailangang gawin ito. Agad na dumilim ang mukha ng inspector. Ikaw ay inaaresto, Harvey York. May karapatan kang manahimik, ngunit ang lahat ng sasabihin mo ay gagamitin sa korte. Bago pa man makapagsalita si Harvey, nakalabas na ng sasakyan si Arya na nakasimangot. Ako ay si Arya Surrey ng Luster Tribe. Hindi ko alam kung sino ang kinakalaban mo para gawin ito. Ngunit mas mabuting ilayo mo ang iyong mga baril dito. Isa pang bagay. Si Sir York ay mahalagang bisita namin. Ang pakikipaglaban sa kanya ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa buong pamilya Surrey. Napailing ang inspector.
Alam namin na ang pamilya Surrey ay may makapangyarihang pagkakakilanlan, Miss Arya, ngunit walang sinuman ang maaaring lumaban sa batas. Narito kami para sa isang dahilan. Sinabihan kami na siya ay sangkot sa mga kaso ng pagbebenta ng DZ pills sa malalaking lugar ng libangan sa nakaraang ilang araw. Kailangan naming dalhin siya pabalik para sa pagtatanong. Pumikit si Harvey. Samantala, agad nagbago ang ekspresyon ni Arya. Mas mabuting magkaroon ka ng patunay para sabihin ang ganoong bagay. Ang isang kilalang tao na tulad niya ay hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay. Tumawa ang inspector. Bakit hindi? May black card siya na ginagamit niya nang walang pakialam sa mundo. Kung talagang kumita siya ng kanyang pera sa ibang lugar, bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Tungkol naman sa patunay. Nakakita kami ng ilang mga fingerprint nang kumpiskahin namin ang isang batch ng DZ pills. Malalaman natin kung siya ay sangkot pagkatapos noon. Pagkatapos marinig ang mga tiyak na pahayag ng inspector, nagtaka si Arya kung talagang nagkasala si Harvey. Casual na lumabas si Harvey sa sasakyan, na nakangiti pa rin. Napakatiwala mo, hindi ba? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, bagaman. Wala akong iniwang fingerprint sa iyong ID. Sa madaling salita, nabigo ang iyong misyon. Dahil wala kang anumang patunay para dalhin siya. Nakaharap ka sa isang taong may black card, at isang mahalagang bisita rin ng pamilya Surrey. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Paano? Pero ikaw lang. Natigilan ang inspector, bago mabilis na sinuri ang kanyang ID. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon pagkatapos tumingin sa ibabang sulok. Walang fingerprint doon. Nakita ang ekspresyon ng inspector. Agad ding namutla ang ibang mga inspector. Alam nila kung para saan sila naroon. Ngunit nang walang fingerprint ni Harvey, imposibleng mahanapan siya. Nagpakita ng gulat na ekspresyon si Arya, at tama si Harvey pagkatapos ng lahat. Talagang ganoon kalupit si Stefan. Kung hindi dahil sa paghahanda ni Harvey, magdusa sana siya ng isang kakilakilabot na kamatayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pagkatapos ng lahat, ang insidente ng DZ pill ay nagpagulo sa buong labas ng lungsod kamakailan. Kung sisihin si Harvey para dito, hindi lang magiging kilala ang mga inspector sa paglutas ng kaso. Maalis din si Harvey. Kahit gaano siya kakapangyarihan, kahit gaano kalakas ang kanyang pinagmulan, mahuhuli siya sa isang walang pag-asang sitwasyon. Mabilis na kumalma ang inspector. Walang takot niyang tinanggal ang tape mula sa kanyang ID at sinunog ito gamit ang isang lighter, pagkatapos ay tumitig ng malamig kay Harvey. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang sospek o hindi. Sasama ka sa amin kahit na ano. Kung hindi, pwede ka naming barilin sa pangalan ng batas. Hindi mahalaga kung ikaw ay may hawak ng black card, o isang mahalagang bisita ng pamilya Surrey. Ang batas ay palaging mananaig. Iwinagayway niya ang kanyang kamay bago nagsalita muli. Umalis na kayo. Paano mo nagawa iyon? Sigaw ni Arya. Lumabas din ng sasakyan si Wildcat na nakasimangot. Gayunpaman, kalmado na umiling si Harvey. Ayos lang. Sasama ako sa kanila. Dapat kang bumalik muna, Miss Arya. Aasikasuhin ko ito. Kung lalaban si Harvey sa pulis sa harap ng publiko, siya ang magdurusa. Dahil narating na nila ang puntong ito, ano naman kung kailangan niyang bisitahin ang istasyon ng pulisya? Nagtinginan ang mga inspector na nabigo ang kanilang plano na makuha ang mga fingerprint ni Harvey. Hindi rin sila makahanap ng dahilan para barilin siya. Lahat ng dokumento tungkol sa kanya ay nagsasabi na siya ay isang ordinaryong estudyante lamang, ngunit bakit siya parang napakahirap pa ring alagaan? Nagkibit-balikat si Harvey bago sumakay sa sasakyan ng pulis, at hindi pinapansin ang mga inspector. Dalhin na siya. Iwinagayway ng inspector ang kanyang kamay, madumilim ang kanyang mukha. Wala siyang nagawa kundi dalhin si Harvey dahil sa kanyang ibang misyon. Nagpakita ng kakilakilabot na tingin si Arya nang tumingin sa likod ni Harvey, bago bumantong hininga sa likod ng Maybach. Nang muling magsimulang gumalaw ang sasakyan,
naramdaman niya ang isang bagay na mainit sa bitak ng upuan. Natigilan siya, mabilis niyang naisip ang kanyang sarili, at pinisil ang bagay pabalik sa bitak ng hindi nagsasalita. May iba pa bang gumagamit ng sasakyan maliban sa aking lolo? Tanong niya, na nakapikit. Hindi alam ni Wildcat kung bakit nagtatanong si Arya ng ganoon. Wala po, sagot niya, na umiling. Kaya pala, ang sasakyan ay may masamang amoy. Huwag gamitin ang sasakyang ito pagkatapos nito. Magpapadala ako ng isang tao para alisin ang amoy. Ngumiti si Arya. Ituring mo itong isang gawa ng kabaitan para sa aking lolo. Tumango si Wildcat, kahit na hindi niya alam kung bakit nagsasabi ng ganoon si Arya. Tungkol kay Sir York, sabi niya, na nakasimangot. Bumantong hininga si Arya, iyon ay hindi isang bagay na kaya nating harapin ng mag-isa. Kailangan kong iulat ang lahat sa lolo. Aasikasuhin niya ito sa lalong madaling panahon. Tumigil sa pagtatanong si Wildcat, at tama si Arya, maliban kay Lennon, walang ibang makakaharap sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, dahil kumilos na si Stefan, ang mga mas mataas na opisyal ay kasangkot na, at nagawa man o hindi ni Harvey ang krimen. Kabanata 5700, Vroom. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng istasyon ng pulisya sa bagong distrito ng labas ng lungsod. Lumabas na, angal ng inspector, na tumitig ng malamig kay Harvey. Casual na lumabas si Harvey bago tumingin sa paligid. Malaki ang labas ng lungsod, ngunit ang mga mapagkukunan dito ay mas mababa kumpara sa mga malalaking lungsod. Bukod sa pagiging isang istasyon ng pulis, ito rin ay isang lugar upang i-detain ang mga tao. Sa madaling salita, bago mahatulan, ang mga lumalabag sa batas ay itatago dito sa loob ng 48 oras. Sa halip na dalhin si Harvey sa pangunahing gusali, dinala siya ng inspector sa gilid, kung saan nakatayo ang isang itim na gusali. Dalawang iba pang inspector ang tumitig ng malamig sa kanya sa loob ng silid ng pagsusuri. Mangyaring tanggalin ang iyong mga gamit bago pumasok. Kapag naalis na ang iyong hinala, ibabalik namin ang lahat sa iyo. Isang plastic bag ang itinapon sa ibabaw ng kahoy na tabla sa harap ni Harvey. Parang medyo sakam ang inspector habang tumitig ng malamig kay Harvey. Ngumiti si Harvey sa inspector, at hindi siya nagmamadali na ilagay ang kanyang mga gamit sa bag. Wala kang warrant o patunay ng aking krimen, ni hindi mo man lang ako tinanong. Ang pagkulong sa akin ng ganito ay isang paglabag sa batas. Hindi ka ba natatakot na magdusa ng mga kahihinatnan? Sinampal ng inspector ang kanyang kamay sa kahoy na tabla. Tinuturuan mo ba ako kung paano gagawin ang mga bagay, bata? Sigaw niya. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Magmumulta ako ng 6 na buwang halaga ng sweldo kung gagawin ko ito dahil sa masamang hangarin. Ano ang magagawa mo sa akin? Ngumiti si Harvey. Hindi ko kailangan ng 48 oras. Sa loob lamang ng kalahating oras, magmamakaawa ka para makalabas dito. Naniniwala ka ba sa akin? Napailing ang inspector. Sa tingin mo ay mamamakaawa ako sa iyo. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Sinimulan ni Harvey na ilabas ang kanyang mga gamit nang hindi nagsasalita. Ang kanyang access card, ang black card, ang kanyang Rolex watch, at ang kanyang telepono. Dahan-dahan niyang inilagay ang lahat sa bag. Nagningning ang mga mata ng mga inspector nang makita nila ang bawat item. Lahat ng nasa bag ay patunay ng makapangyarihang pagkakakilanlan ni Harvey. Kung ibang okasyon ito, hindi sila maglakas loob na lumaban sa isang taong tulad niya. Casual na pinatay ni Harvey ang kanyang telepono habang sinusuri ng mga inspector ang mga gamit. Sa sandaling iyon, nagpadala siya ng text kay Yvonne na may nakakabit na footage. Nagkibit-balikat siya, pagkatapos ay ngumiti. Hindi ka pa rin ba nagbubukas ng pinto? Natigilan ang inspector, pagkatapos ay sumabog sa galit. Gusto kong makuha ang lahat sa iyo. Hindi ba malinaw ang sinasabi ko? Gusto mo bang halughugin ang iyong katawan o ano? Mahal kong inspector, masasabi ko sa iyo na wala nang natitira sa akin. Wala kang ibang makikita dito. Nagpakita ng malamig na ekspresyon ang inspector. Mas mabuting malaman mo kung ano ang mabuti para sa iyo, hayop ka.
Alam mo nang mabuti kung ano ang sinasabi ko. Sa tingin mo ba hindi namin alam ang ginawa mo?